Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Ferdy Pasion, Chairman of the Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention, or NATFIL for short. NATFIL is a non-government organization that espouses patriotic ideals and not only nationalist aspirations but also socialist and pro-consumer advocacies. Ngayon po, dito po sa increase ng premium sa SSS, hindi po natin tinututulan yan, ano? Bagamat, gusto lang po nating ma-stress dito na meron din pagkukunan na ibang mga sources sana para hindi na sana ma-increase yung premium na kukunin sa mga miyembro. Like for example, ang BEHES loans po na patuloy nating binabayaran na galing sa mga questionable deals, eh dapat po yan, hindi na natin bayaran yan. A big portion of our general appropriations budget every year goes to the payment of these questionable loans that sana may mga ibang bansa na hindi na binabayaran itong mga questionable loans nito. Sana under President Duterte, wag na natin bayaran yung mga questionable loans na yan at yung ating matitipid yan ay isubsidize na ng national government sa SSS. At ganun din yung pork barrel, ano? Sinabi ni Senator Ping Lacson na itong 2017 General Appropriations Act ay punong-puno ng pork barrel. As we all remember, the pork barrel has already been declared as unconstitutional and illegal by no less than the Supreme Court. And so Senator Ping Lacson made representations with Malacanang bago pirmahan ni President Duterte yung GAA for 2017 na sana i-veto niya yung mga pork barrel items. Unfortunately, hindi po na-veto yung mga pork barrel items kasi kung na-veto sana yung mga pork barrel items, etong mga bilyong-bilyong piso na ito, daan-daang bilyong piso na ito sa pork barrel, sana na ipasok sa SSS para hindi na kailangan ng increase sa premium. Another one po, we are happy to inform everyone na kami ni Kuya Eric, we're part of history. Last Saturday, we were guest in the Radio Veritas program of Mr. Lito David at na-preempt natin yung masamang balak revolutionary government, no? Kasi kung nagkaroon po ng pagsabog sa Quiapo, sa pista ng Nazareno at maraming mamatay, delikado po yan. Yan ang magiging dahilan para magkaroon ng revolutionary government kung saan i-abolish ang ating constitution. Delikado pag wala tayong constitution, eh nandyan po sa constitution yung Bill of Rights eh. Eh di kasamang mawawala yung Bill of Rights. So delikado po yan. Ngayon po, ang isa pa pong advocacy ng NATFIL ay yung pro-consumer advocacies. Kasama po ang NATFIL sa United Filipino Commuters and Consumers ni RJ Habeliana. Tayo po ay kasama niya dyan. At itong pagtaas ng presyo ng kuryente na mismong Department of Energy pa ang nagsisilbing spokesman ng mga private electricity companies na mag-i-increase daw sa March. Patuloy po natin itong kini-question, ano? Kasama sina Camentong Laurel, sina Butsunya, Yusef Butsunya, na bakit tuwing summer na tataas ang consumption dahil mainit, bubuksan mo yung iyong electric fan, yung iyong aircon, eh doon nila tina-timing yung pagre-repair sa Malampaya, pagre-repair sa iba't ibang mga power plants. Bakit hindi nila i-timing kung kailan malamig? December, January, February. Bakit March? Eh, sobra po, tremendous profits yan. Kasi pagka March, tumataas yung consumption,
tapos i-increase pa nila yung presyo, aba, bonanza po yan para sa kanila. At patuloy nilang sinisingil sa consumers yung taxes nila. Meron na po Supreme Court decision penned by former Chief Justice Puno na bawal ipasa sa consumers yung taxes ng mga electricity companies. Kasi income mo yan eh. Income mo yan, ikaw ang nakinabang dyan, ikaw ang magbayad ng taxes para dyan. Bakit yung income mo, ako ang magbabayad? Halimbawa, may income ako. Hindi ko pwedeng pagbayarin ng tax ko si Dr. Eric San Juan. Dahil income ko yun eh. Ganon din ang mga electricity companies. Yung income nila, dapat sila magbayad, hindi yung consumers. Pinapasa po nila sa atin yung kanilang taxes. So, isa pa po ay yung para po sa mga mahihirap nating mga kababayan na umaasa sa 5-6, tayo ay nananawagan kay mahal na Pangulong Duterte na huwag nang pag-initan itong mga Bombay na ito, no? Dahil ang mga Bombay po ay source of credit ng ating mga mahihirap na kababayan, yung mga small enterprises katulad ng sari-sari store, mga karinderya, yung mga nagtitinda ng sigarilyo at candy dyan sa sidewalk, at iba't iba pa mga mahihirap nating kababayan na imbis na magnakaw sa gobyerno, umaasa sa sarili, nagnenegosyo ng maliit, pero walang kapital na binibigay ang gobyerno. Ito pong mga Bombay ang nagbibigay ng kapital sa kanila. So pagka ineliminate mo yung mga Bombay na yan, at nang wala kang pinapalit, at tayo nagdududa kung talagang meron silang ipapalit na very efficient way of giving credit to the small entrepreneurs, ang dami pong mapapatay na pamilya sa gutom. Mamamatay sa gutom yung mga pamilya. Okay kung i-eliminate mo yung Bombay kung meron kang viable alternative. Pero kung wala, wag mo nang pakialaman yan, ano? At ang mas mahalaga po, imbis na pag-initan natin yung mga Bombay, ibalik natin yung anti-usury law. Before President Cory Aquino, we have the anti-usury law wherein there is a ceiling, a maximum ceiling allowable by law as interest. Pagka lumagpas ka dyan, that is already illegal. Unfortunately, during the time of President Aquino, as a concession to the bankers who supported EDSA Uno, nirepeal yung anti-usury law na yan. So, ang panawagan po natin, imbis na pag-initan yung mga Bombay, the President certify as urgent a bill returning the anti-usury law, which was repealed. And then, ito pong excise tax sa petroleum products, sa oil, sa gasoline, sa diesel, sa LPG, sa kerosene, ginagamit natin sa pagluluto, ginagamit sa transportation, ay wag na po sanang ituloy ang increase dito sa excise tax on petroleum products sapagkat tumataas na po ang presyo ng petroleum products sa world market. Ngayon, pag tumataas ang presyo, natural tataas din ang presyo dito. Ay dadagdagan mo pa yung excise tax sa petroleum products, ay mamamatay na po talaga sa gutom itong ating mahihirap. Let us remember that 70% of our population is wallowing in deep poverty. Only 30% of our population, yung nakikita ninyong may kotse, namamasyal sa mall, although it may seem quite big, kasi we have a big population, 30% is 30 million, pero the majority, the vast majority, 70%, is still mired in poverty. Ngayon, kung mahihirap yung taong bayan mo, tatanggalan mo ng source of credit, i-increase mo yung excise tax sa petroleum products, mamamatay yung taong bayan. Ngayon nga po, nahihirapan na marami na bumili ng LPG. Mapapansin ninyo, karamihan ng mga nagluluto na ngayon, ang ginagamit, kahoy o uling. Kaya nakakalbo yung ating mga kagubatan. Dahil mahal ang presyo ng LPG. So, ginagamit kahoy at saka uling. Pagka itataas mo pa yung excise tax sa petroleum products, including LPG and kerosene, na ginagamit sa pagluluto, ay lalo pong makakalbo yung ating mga kagubatan dahil patuloy na gagamitin ang kahoy at uling sa pagluluto. Isa pa po ating panawagan sa ating mahal na Pangulo,
pag-isipan ng maigi yung pagpapalaya sa 400 na mga alleged communist, no? Hindi po tayo anti-communist, pero hindi po lahat ng 400 na palalayain ay political prisoners. Meron po dyan mga nasasakdal with crimes. So pag-aralan po, hindi lahat ay dapat palayain. Pagka merong mga nasasakdal sa mga iba't ibang krimen, kasi iba po yung political aspiration sa krimen. Ang krimen po dapat pag-isipan bago palayain itong mga ito, sapagkat patuloy po nanganganib ang ating bansa sa iba't ibang mga rebel groups. Nandiyan ang MILF, nandiyan ang BIFF. Remember, the MILF is Moro-Islamic. Yung BIFF, Bangsamoro Islamic. Pagka gumagamit po ng word na Islamic, hindi po yan malayo sa ISIS o Islamic State. So pag-aralan po ng maigi ang nakita po natin ang nangyari sa Cotabato. Ang daming pinalaya na mga nakakulong na mga member ng MILF tsaka BIFF. Nilusob yung jail. At ang isa pa pong nakapagtataka dito, si Bongat, yung Superintendent Bongat, natiktikan na niya, nalulusubin yung jail. So humingi siya ng reinforcement sa PNP, nagpadala ng reinforcement ng PNP. Ang nakapagtataka, on the day of the raid itself, biglang nawala yung reinforcement, biglang nag-aalisan. Kaya naging successful yung raid ng MILF at BIFF. Ang mga pinalaya po, panay marunong gumawa ng bomba. Ngayon, nanganganib kung saan-saan magpupunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas yan para magpasabog ng bomba. So, kung nakalaya na po yung mga MILF at BIFF, tapos palalayain mo pa yung 400 na alleged communist, ay ano pong mangyayari sa ating bansa? Hindi naman po tayo anti-communist, no? In fact, tayo po ay isang socialist na nagsusulong ng pro-consumer and pro-labor agenda. Pero mahalaga po ang national security. Sa panawagan natin, wag nang ituloy ang federalism na yan. Sapagkat yung federalism na yan, paulit-ulit kong sinasabi dito, ang magdudulot ng pagkakawatak-watak ng ating bansa. Sapagkat under a federal setup, each and every state has the inherent right to secede from the federation. Nangyari na po yan sa iba't ibang bansa, sa Yugoslavia. Pag tinignan mo ngayon sa mapa, wala nang Yugoslavia, naglaho na. It's already extinct. It was balkanized. Ngayon sa Crimea, it took only a referendum to separate Crimea from Ukraine to join the Federation of Russia. Ganon din ang Britain. It took only a referendum for Britain to exit from the European Union. So, if we adopt the federal system, it will only take a referendum in Mindanao, and if the yes votes win, then Mindanao will be separated from the Republic of the Philippines and will become the 14th state of the Federation of Malaysia. If that happens, I'm not saying if that happens, when that happens, because surely it will happen if we adopt the federalism program. When that happens, what can the armed forces do? We have a very weak armed forces. We cannot recover Mindanao from Malaysia because Malaysia has a very strong armed forces. Malaysia has already stolen Sabah from us, punong-puno ng langis, na sana magpapayaman sa Pilipinas. Now, are we going to give Mindanao to Malaysia through federalism? I hope not. So, pag-isipan po maigi ang federalism na yan, including itong charter change. We are opposed to charter change because charter change is very dangerous. Pwede, under the parliamentary system, babalik po ang pork barrel. Babalik ang pork barrel. Bakit? There will be a union of the executive and the legislative. The decision of the Supreme Court against pork barrel was based on the fact that we have a separation of powers. Under the parliamentary system, there is no separation of powers. There is fusion of powers. Now, if we adopt the parliamentary system,
babalik po yung pork barrel na yan. Di ba, ilang milyong Pilipino ang nagmarcha laban sa pork barrel, pagkatapos mababalik sa pamamagitan lamang ng Chacha Magic. And we are appealing to the President, kung talagang magcha-chapter change tayo, wag po ang mga congressman at senators lamang ang magde-decide sa pamamagitan ng Constituent Assembly. It must be a constitutional convention or CONCON, wherein all delegates, without any exception, must be elected by the people. Kasi hindi po amendment ang kanilang gusto, kundi total revision. Total revision, babaguhin nila from presidential into parliamentary, from unitary into federal, etc., etc. Total revision to. Therefore, it must not be the senators and congressmen alone who will decide the fate of the nation. It must be the nation itself through a constitutional convention with all delegates elected by the Filipino people. No one must be appointed. Everyone must be elected by the people themselves. We must trust the people rather than the congressmen and the senators. Let us not assume that the people are stupid, that they cannot elect the right delegates. Kasi sabi nila, pag nagkakaroon tayo ng eleksyon, ang mananalo lang yan, magiging CONCON delegates, yung mga bobo. Wag po nating isipin yan. At saka, gumawa tayo ng batas na yung magiging CONCON delegate dapat ay non-partisan, hindi member ng anumang partido, at dapat hindi miyembro ng anumang political dynasty clan. Dapat yung member ng CONCON Constitutional Convention, yung mga magiging CONCON delegate, hindi political dynasty at hindi miyembro ng anumang partido, dapat non-partisan. Yan po ang ating panawagan para po sa ikabubuti ng ating bansa. At ayaw po natin na malagay sa history na si President Duterte ang nagwasak sa ating bansa sa pamamagitan ng federalism. Kaya tayo nananawagan sa kanya, wag nang ituloy ang chapter change na yan, bagkus ipatupad ng mahigpit ang Constitution. Imbis na palitan ng Constitution, ipatupad ng mahigpit ang Constitution. Lalong-lalo na tungkol sa political dynasty. Nakalagay po sa Constitution natin ngayon, bawal ang political dynasty, bawal ang pork barrel, at napakarami pong dapat ipatupad, katulad ng nationalist industrialization. Nakalagay po yan sa Constitution, pero hindi in-implement up to now. Hindi po tayo uunlad kung panay import ang gagawin natin. Yung mga baril natin imported, yung mga bala natin imported. Pag nagkagera, mauubusan tayo ng bala. Dapat tayo mismo ang gumagawa ng ating mga armas. Self-Reliance Defense Program. Nakalagay po yan sa Constitution. So, imbis na palitan ng Constitution, ipatupad ng mahigpit lahat ng mga provisions ng Constitution, including dyan sa mga electricity companies na yan, tubig, etc. Dapat yan government-owned, hindi privately owned. At dapat mababa ang presyo ng kuryente at saka tubig para maka-invite tayo ng foreign investments. Dalawang bagay lang po ang aming panawagan sa Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention or NATFIL. Una, basahin ang charter ng SSS. Hindi po totoo na hindi nag-subsidize ang gobyerno yan. Let us review our history. There were times when the government subsidized SSS. Pangalawa, kung ang i-invest niya ang kanyang pondo sa mga private-public partnership, ay pag-aralan po ng maigi yan dahil baka tinutulungan natin yung mga oligarchs na imbis na sila ay mag-put up ng kanilang capital, ang pera nila manggagaling sa dugo at pawis ng SSS members, at yan ay baka ultra vires act. Baka yan ay hindi pwedeng mag-invest ang SSS dyan. Baka kinakailangan ng amendment sa batas. At isa pa po sa constitutional amendment sa pamamagitan ng federalism, hindi po federalism lamang ang mababago sa ating konstitusyon once you open the constitution to amendment. Once the Congress is converted into a constituent assembly, it assumes what is called plenary powers. Any and all provisions of the Constitution can be amended.
Like for example, pwedeng gawing legal ang pork barrel, pwedeng gawing legal ang political dynasties, at tandaan po natin, under the federal system, there is an inherent right of every state to secede from the federation. Sa Constitution po, hindi guarantee na porke nilagay mo sa Constitution na bawal ang secession, hindi magkakaroon ng secession. Sapagkat sa Ukraine po, bawal ang secession, and yet, it only took a simple referendum for Crimea to be separated from Ukraine and join the Federation of Russia. Now, mag-ingat po tayo sa constitutional amendment. We demand that it be under a constitutional convention, not a constituent assembly, wherein the CONCON, all CONCON delegates are elected freely by the Filipino people in a democratic election, and wherein there will be no member of the CONCON that will be a member of political dynasty. Dapat merong batas creating the CONCON. Bawal ang political dynasty na maging delegate sa CONCON, at bawal ang partisan delegate. Dapat lahat ng delegate non-partisan, at dapat ay walang delegate na appointed by Malacanang. All delegates must be elected, just like the 1971 Constitutional Convention. Let us review the Republic Act that created the 1971 Constitutional Convention. Yan po ang dapat. It must be a democratic affair. It must not be limited to the senators and the congressmen, because it is a total revision that they are after, not just mere amendments. Thank you very much po. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong